Gustong idulog ng Senado sa Korte Suprema ang issue patungkol sa kumakalat na People's Initiative na layuning amyendahan nga ang saligang batas. Hindi raw dapat binibilang ng COMELEC ang mga nakalap na pirma ng PI. May proseso raw ito at dapat aprobado ng Korte Suprema. Naniniwala si Senator Coco Pimentel na dapat kausapin ni Pangulong Marcos Jr. ang pinsan nitong si House Speaker Martin Romualdez na sinasabing nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa Chacha. Nung law ang nagsasabi na bilangin na namin ito, resolution ninyo. Bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to Law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a people's initiative? The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Bakit alam anong gagawin? Ang feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Sila nagmo-monitor. Sino? It may be a small group of people or it could also be just one person. And who is that leader of that house? He goes by the title Speaker of the House of Representatives. My good friend, my classmate, Speaker Martin Romualdez. Mr. President, 4.5 years na lang ba ang term niya? 4.5 years. Gusto ko naman namin kayo mag-succeed. Ang ganda na, may formula na for his success. Guguluhin mo ba? For what? For a procedural amendment to the Constitution na ikiklaim ninyo galing sa taong bayan? We stop this foolishness. So, grabe na ang nangyayari sa ating sitwasyon sa politika. Dahil dito sa initiative ng Kamara na People's Initiative, nagpapapirma sa mga tao na marami namang nagre-reklamo na ang pirma na ito ay may bayad at kung ano-anong may kapalit na ayuda. Bago lang nagkaroon ng Senate investigation, yung pagpapapirma sa Davao ni Senator De La Rosa na binigyan ba yun ng 10,000 ang nagpirma, mamaya binawasan ng 9,000. Ang daming ano. So, ang People's Initiative na ito is pag naprobaran, tagumpay, ang House at ang Senado, they will both jointly, hindi na separately, jointly sa pag-amend ng konstitusyon. So, ito ang inaayawan ng mga senador na yung goal, main objective ng People's Initiative is gawing powerless ang mga senador. Kasi kung voting jointly, talagang talo sila. 314 ang kongresista, 24 lang na senador, edi talo sila. So, kung magtagumpay ang People's Initiative, madaling amendahan ang konstitusyon. So, ang mga senador naman talagang, yun na, yung manifesto nila na ayaw nilang mangyari yun. Okay? O, balik ko yung yung tanong. Sinusunod pa ba ng House leadership ang kagustuhan ng Pangulo? Kasi, I think 2 weeks ago, nagkaroon na ng dialogue sa initiative ni Senator Zubiri. Lumapit siya sa Pangulo at inilatag niya ang hinaing ng mga senador. Ang Pangulo, according to Senator Zubiri, hindi niya alam tungkol sa People's Initiative. So, nagpatawag ng dialogue, usap-usap Senate President at ang House Speaker kasamang ibang senador at congressman, at lumalabas na nagkasundo na nagsalita ang Pangulo na ayaw niya yung People's Initiative dahil divisive, magkawatak-watak ang bayan kung isusulong yon. Ayaw niya na matuloy yon dahil siya bilang dating senador, ayaw din niyang maging powerless ang mga
Dati niyang kasamang senador. So, ang lumalabas, according to Senator Zubiri, ang utos ng Pangulo, sige, charter change. Pwede, isulong nyo ang charter change. Kailang doon na kayo mag-focus sa amendments ng economic provisions. Land ownership, maraming mga restriction ng constitution natin para mag-invest ang mga foreigners. So, pumayag naman sa dialogue, pumayag si Senator Zubiri na sige, pangunahan nila ang pag-aaral tungkol sa amending the economic provisions. So, meron ng resolution na inihain sa Senado tungkol doon. Kaya lang, after that, wala, parang tuloy-tuloy pa ang lumalabas, tuloy-tuloy ang initiative sa Kamara, yung pagpapapirma. So, anong ibig sabihin nun? Parang, analysis, opinion ko lang ito parang hindi na sinunod ng House leadership ang kagustuhan ng Pangulo. Yun ang tingin ko dyan. Kaya, nung makita ng mga senador na hindi natupad ang kasunduan, yun na, nag-sign na sila ng manifesto. At sa isang deliberation sa Senado, narinig natin si Senator Bato at Senator Joel Villanueva na sumasabog na sa galit itong ginagawa ng Kamara na People's Initiative. So, yun po ang kaganapan. Yan pa yung mga economic provisions, number 1 na yan yung land ownership ng mga foreigners. Kung sabi ni Senator Zubiri, kung matuloy ang People's Initiative, wala nang check and balances. Kasi isang botohan lang tapos na. Baka darating ang panahon na pag naamenda ng konstitusyon, yung pwede nang magmimi-ari ang mga foreigners ng land. Nako, kahit ako, ayaw ko niyan. Darating ang panahon na ang mga Pinoy maaabog sa kanilang sariling lupa kasi foreigners na ang nagmeme-ari. So, kung ako ang iyong tatanungin, mas gusto ko na yung status ko, yung unicameral pa rin. May check and balances. Yung unicameral or parliamentary, para lang daw yan sa matured democracy. Sino bang nagsabi nun? I think si Professor Clarita Carlos. Sinasabi ni Professor Carlos, tayo sa Pilipinas, parang hindi pa tayo handa para sa unicameral or parliamentary form of government. Dahil sa parliamentary daw, bawal ang bobo, sabi niya. Ano pa? Yung banggit sa UNTV News na pag nagtagumpay ang People's Initiative, malaking posibilidad na wala ng election sa 2025. Papayag ba kayo? And posible hanggang 2028 wala ring presidential election pag magtagumpay ang People's Initiative. So payag ba kayo doon? Wala nang eleksyon 2025 and 2028. So yun ang mga malaking katanungan ngayon, malaking instability sa political arena sa ating bansa. So nasa atin na mga tao. Kung magtatagumpay ba, kasi according to COMELEC,
Nakatanggap na sila ng ilan? 848 barangays na mga pirma. Nandun na sa COMELEC. So kung tuloy-tuloy ito, ang next step doon is i-validate. I-validate na ng COMELEC kung totoo na pirma yon. Pag madagdagan pa ang pirma, magkakaroon na ng plebisito or referendum. So, lahat po ito is nasa taong bayan ang pagpapasya. Okay? So, ano ang nangyari sa direktiba o yung kagustuhan ng Pangulo nang i-focus ng Senado is pag-aralan yung amendments ng economic provisions. So, sabi ni Senator Joel Villanueva, ang majority floor leader, hindi na sila interesado na itutuloy yung debate o talakayan para pag-usapan yung economic provisions. Kasi nagawa na yan ni Senator Robin Padilla nung bagong upo pa lang siya. Economic provisions ang tinalakay ni Senator Padilla sa kanyang mga public hearings. So, nung natapos na yung ginawang mga hearings, nung mayroon ng committee report, apat na senador man lang ang gusto. So, ibig sabihin, hindi umusad ang amendments o pag-aaral ni Senator Padilla para amenda ng economic provision kasi sa mismong Senado malamig ang dating. So, ganyan na rin ang mangyari. So, yung kagustuhan ng Pangulo hindi na nasunod. Dahil tuloy-tuloy ang effort ng Kamara na isulong ang People's Initiative. So, sana hindi mapahamak ang ating demokrasya. Salamat sa mga senador. Saludo ako sa 24 senators na nagperma sa manifesto na gagawin nila lahat ang makakaya nila para hindi magtagumpay ang People's Initiative. Sana magkakaroon ng eleksyon 2025, magkakaroon ng eleksyon sa 2028.